Kabanata 6,661. Samantala, si James, na nasa gitna ng Hongrom Aura, ay nakaranas ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng panganib. Sa kabila ng kawalan ng mga porma sayon sa loob ng Hongrom Aura, pinigilan nito ang kanyang cultivation at supernatural powers. Si James ay nabalot ng matinding takot at kawalan ng pag-asa, lubos na walang kapangyarihan sa harap ng malawak at napakatinding puwersang ito. Dalawang nanghihinang hakbang pasulong si James, nabutas lang ng mga tinek. Ang matinding kirot ay bumalot sa kanya habang ang dugo ay nagsimulang dumaloy ng husto mula sa kanyang mga sugat. Ang mas masahol pa, wala siyang makuhang lakas para pagalingin ang sarili. Kailanman ay hindi nakatagpo si James ng gayong kakilakilabot na balakid. Nabalot ng nakalulungkot na Hongrom Aura, nakaramdam siya ng lubos na kawalang kakayahan, na hindi makaipon ng kahit katiting na pagtutol. Tulad ng pagbabante ng kawalan ng pag-asa na ubusin siya, dalawang agos ng kapangyarihan ang lumitaw, isang purple gold at ang isa ay pulang-pula. 30 power at matuwid na aura. Tila nakahawak si James ng straw na nagel iligtas buhay, at nang sumugod na sana siya, agad na nawala ang dalawang kapangyarihan sa Hongrom Aura. Frustrated, James cursed, "Fuck! Mamamatay ba ako na nakulong dito?" Biglang nakita ni James ang isang sinag ng liwanag na lumabas mula sa kanyang katawan, mabilis na naging isang ethereal figure sa walang laman na harapan niya. Ang figure ay lumitaw na transparent, walang mga natatanging tampok o isang nakikitang mukha. Tila napakarupok nito na parabang isang bugzo ng hangin ang makapagpapawatak dito. Guru! Guru! Nagulat si James sa mahinang sigaw. Naisip niya sa kanyang sarili, iilan lang ang tumatawag sa akin bilang master. Si Hershaya at ang iba ay hindi sumama sa akin. Ngunit si Stephen. Biglang naalala ni James ang mga alaala ni Stephen. Bumalik sa Ying World, isinakripisyo ni na Stephen at Luko ang kanilang mga sarili upang i-activate ang Chaos Hongrom Formation upang matigil ang oras para umalis si James sa pag-iisa. Mula nang itago ni James ang kanilang mga kaluluwa sa loob ng kanyang espasyo. Nagulat siya na biglang susulpot ngayon si Stephen. Sabik na kumpirmahin, nagmamadaling nagtanong si James, "Ikaw ba, Stephen?" Agad na pinatunayan ni Stephen, "Oo, ako ito. Ito ang Hongrom Aura, Guru. Dahil sa iyong kasalukuyang cultivation na rango, hindi mo ito malalabanan. Huwag mo na itong subukan, o mag-iimbite ka ng kapahamakan sa iyong sarili." Same time na tumango si James at nagtanong, "Dahil nagmula ka sa Hongrom Essence, dapat makatulong sa iyo ang aura na ito, tama ba?" Napabuntong hininga si Stephen. "Masyadong kakaunti ang Hongrom Aura dito. Sa ngayon, ito lang ang magagawa ko. Ngunit huwag mag-alala. Ang Years 1 Genesis Bell ay dapat na kayang lutisin ang sitwasyong ito." Agad na pinatawag ni James ang Years 1 Genesis Bell. Agad na lumitaw si Lizzie bilang isang sinag ng liwanag at nagkatawang tao sa balikat ni James. Agad na sinabi ni Lizzie, "Nag-aalala ako. Pinigilan ng Hongrom Aura ang lahat at pinutol ang komunikasyon. Kanina pa kita tinatawagan, ngunit hindi mo ako narinig." Habang si Lizzie ay nagkatotoo, naglunsad siya ng isang paninira, na sinaway si James para sa kanyang kahangalan. Ang mga biglaang reklamo ay napatulala kay James. Samantala, ang Years 1 Genesis Bell ay biglang lumundag na may nakakatakot na kulay abong luminescence. Sa pagmamasid sa pangyayaring ito, napakunot ang noo ni James. Bakit nag-iisa ang Years 1 Genesis Bell? Lumunok si Lizzie ng isang elixir at sumagot, "Nag-evolve ito. Sa bawat ebolusyon, nagiging mas malakas ako." Ang kulay abong aura nito ay agad na napaloob sa isang saplot ng lilang enerhiya. "Iligtas mo ako, Guru." Ang agarang pag-iyak ni Stephen ay bumasag sa kaguluhan. Napansin ni James ang figure ni Stephen na unti-unting kumukupas sa mabilis na bilis. Mabilis niyang iniabot ang kanyang kamay at ibinalik si Stephen sa kanyang spatial storage. Sa sumunod na sandali, nawala ang Hongrom Aura na nakapalibot sa kampana. Umikot ito ng isang beses, dalawang beses, at tatlong beses at nagpatuloy hanggang sa ika-6 na pag-ikot bago unti-unting huminto.
Kabanata 6,662. Anim na singsing ng purple gold na liwanag ang pinagsama-sama sa paligid ng kampanilya, na naglalabas ng pakiramdam. Ang agarang pag-iyak ni Stephen ay bumasag sa kaguluhan. Napansin ni James ang figure ni Stephen na unti-unting kumukupas sa mabilis na bilis. Mabilis niyang iniabot ang kanyang kamay at ibinalik si Stephen sa kanyang spatial storage. Sa sumunod na sandali, nawala ang Hongrom aura na nakapalibot sa kampana. Umikot ito ng isang beses, dalawang beses, at tatlong beses at nagpatuloy hanggang sa ika-6 na pag-ikot bago unti-unting huminto. Kabanata 6,662. Anim na singsing ng purple gold na liwanag ang pinagsama-sama sa paligid ng kampanilya, na naglalabas ng pakiramdam ng banal na paggalang. Ang dating mapurol na Years 1 Genesis bell ay naging isang matayog na simbolo ng kadakilaan. Biglang nagreklamo si Lysia, masyadong maliit. That was hardly satisfying. That wasn't enough Hongrom aura. Kumunot ang noo ni James. Yeah. This evolution didn't even get me to a Sunday second body. Huminga ng malalim si James at sinabing, ang karma at kapigatian ni Yuldra ay tinataka ng Hongrom aura, kaya sigurado akong ganoon din ito sa iba. Maaari nating isa-isa ang pagsipsip sa kanila. Mataimtim na sumagot si Lysia, hindi ito kasing dali ng iniisip mo. Ginagamit sa kanya ang Hongrom aura seal dahil nasa Declan rank siya. Ang iba ay nasa Zaclan rank lang, kaya malamang na sealed sila ng Chaos Aura. James questioned, can't Chaos Aura suffice? Ipinaliwanag ni Lysia, magagawa nito, ngunit hindi ito maihahambing sa Hongrom Aura. Bilang iyong pangalawang katawan, hindi ako makakapagpasya sa mas mababa kaysa sa pinakamahusay. Hindi ka ba sumasang-ayon? Tumawa si James at sinabing, okay, back into the bell. I trust you'll grow pretty soon. Pilyong tanong ni Lysia, gusto mo bang lumaki ako ng husto? Kung magiging mas maganda ako kaysa sa asawa mo at makapag-alok ng mas malaking tulong sa iyo, ikakasal ka ba sa akin? James sneered, Path. Wednesday you. I'm telling you, walang ibang babae ang makakalampas sa ganda ng asawa ko sa paningin ko, stop being naughty. Dagdag pa, ikaw ang aking pangalawang katawan at karaniwang isang babaeng bersyon ng aking sarili. Hindi ako masyadong narcissistic upang aliwin ang mga hindi makatwirang pag-iisip tungkol sa aking sarili, katwiran ni James. Lumapit si Lysia sa tenga ni James, bamulong, pero babae pa rin ako. Hindi komportable si James, nanginginig ang buong katawan, at pinagsabihan, tumatapang ka sa araw-araw, Lysia. Umalis ka na, Shu. Bumalik ka sa Years 1 Genesis bell at lumaki ka, kung gugustuhin mo. Sa totoo lang, pinakamahusay na huwag ka na lang hindi ka lumaki pagkatapos ng lahat. Tumawa si Lysia, pagkatapos ay nag-transform sa isang 5 kulay na sinag at nawala sa Years 1 Genesis bell. Mabilis na itinaas ni James ang kanyang kamay at binawi ang Years 1 Genesis bell sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang Hongrom aura ay nawala na, at ang selyo kay Yuldra ay tinanggal na. Gayunpaman, maraming bagong daloy ng purple gold na enerhiya ang sumugod patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon, na nakahuli sa kanya. Kasunod ng sunod-sunod na pagsabog, kahit na si James ay kahawig ng isang figure na pinahiran ng itim na karbon at puting usok na umaagos mula sa kanyang ulo, hindi siya nasaktan. Sumigaw si James, who the hell? Are they even using fire attributes? Stop it already. Bago pa siya makapagsalita ng kung ano-ano pa, ilang purple gold light beam ang bumaril sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang mga light beam ay nakipag-ugnay sa mga makakapal na itim na bola ng enerhiya. Bawat isa ay pumutok sa pagkakatama, nagpakawala ng nagbabantang itim na ambon. Inactivate ni James ang Terrace Astride Step at Dawn Blaze Form, umiwas sa mabangis na pagsalakay at mabilis na muling lumitaw sa tabi ni Yuldra. Sino ka? Tanong agad ni Yegor. Kumunot ang noo ni Galen at sumigaw, ikaw ba ang demonyong naglagay ng selyo kay Sir Yuldra? Nakakatakot na itsura. Dapat ang demonyo. Pumayag naman si Sasha.
Biglang nagtanong si Herodias, bakit parang pamilyar ito? Iginala ni James ang kanyang mga mata nang marinig ang kanilang katawa-tawang pagpapalagay. Are you trying to save me or kill me? Pwede bang maging mas mabait ka pa sa akin? Natigilan ang dalawang pares ng mag-asawa. Likas na tinakpan ni Herodias ang kanilang mga bibig at mabilis na iniwas ang kanyang tingin. Kabanata 6,663. Sa pagmamasid sa kanila, si James ay nawalan ng imik. Nais niyang alisin ang dumi sa kanyang katawan ngunit natuklasan niyang nanatili itong matigas ang ulo sa lugar sa kabila ng kanyang pagsisikap. Galit na tanong ni James, anong sinaktan mo? Bakit hindi ko matanggal? Nang marinig ito, hindi na napigilan ng dalawang pares ng magkasintahan na kanina pa tumatawa. Sa sandaling iyon, si Yuldra, sa tabi ni James, ay tahimik na binawi ang kanyang karma. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ipinahayag, ginamit nila ang Shadow Void Orb. Biglang lumingon si James at nagtanong, what on earth is that? Bakit imposibleng maglinis? Ngumiti si Yuldra kay James at nagpaliwanag, ang Shadow Void Orb ay kapansin-pansin. Kakayanin nito ang lahat ng uri ng kaagnasan, kabilang ang Tai Chi Aura. Kinuha nila ang kanilang pinakamalakas na trump card para tulungan ka. Sumagot si James, na walang magawa, ngunit hindi ako sinaktan ng Hongrom Aura. Ngayon, gusto ko lang malaman kung paano ito aalisin sa akin. Humalaklak si Yuldra, hinahaplos ang kanyang mahabang puting balbas. We need to visit the Elysium Nova. Phela will have a solution. Hindi nakaimik si James. Ngumiti si Yuldra at sinabing, salamat sa pagsira ng selyo sa akin. Tila ikaw ang tunay na pag-asa namin. Bilang kapalit, tutulungan kita sa pagkuha ng dalawang mahahalagang bagay. Kumunot ang noo ni James, nagtanong, sigurado ka bang tinanggal na ang selyo? Hindi nagbago ang magiliw ng ngiti ni Yuldra. Nang walang anumang nakikitang paggalaw, 6 na pisikal na clone ang lumabas mula sa kanyang katawan at nag-hover sa hangin. Lumingon si James upang pagmasdan gamit ang kanyang Chaos Yin-Yang eyes at nalaman na ang 6 na clone na ito ay nagtataglay ng mga ginintoang katawan sa 3rd Zeklan rank. Iniisip niya kung lahat ba ng nasa Deklan rank ay may mga clone na may ginintoang katawan at lakas sa Zeklan rank. Nang bumalik si James sa realidad, napagtanto niya na ang katawan ni Yuldra ay naglalabas ng misteryosong lila-asul na liwanag, na tumatakip sa kalangitan. Ang mga nakatayo sa presensya nito ay hindi maiwasang madama ang pangangailangan na magpasakop dito. Maging si James ay napasuko at hindi makalaban kahit katiting. Sina Galen at Sasha sa di kalayuan ay pinigilan ng lilang asul na liwanag at lumuhad sa lupa, hindi man lang naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Nagpasalamat siya na hindi sila nagkita ni Tai Chi sa 33 langit. Ay sa parehong oras, na-curious si James kung gaano katagal makakalaban sina Yegor at Herodias laban sa Tai Chi. Naabot ni Yuldra ang Xerxo Deklan rank, samantalang ang Tai Chi ay nasa Soma Deklan rank. Malaki ang agwat sa pagitan ng kanilang hanay. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni James, dapat mong bawiin ang iyong kapangyarihan ngayon. Ang supernatural power ng isang tao sa Deklan rank ay talagang pambihira. Kabanata 6,664 na napanatili ni Yuldra ang isang malabong ngiti, ang kanyang kalmado ay hindi napigilan ng mawala ang lila-asul na liwanag. Sa sandaling iyon, sina Galen at Sasha ay tila naubusan ng kanilang paglilinang at bumagsak sa lupa sa isang malakas na kalabog. Si Yegor at Herodias ay nagpakawala ng maluwag na mga hininga, na nagpapakalat ng kanilang mga kapangyarihan. Biglang sinabi ni Yuldra, naiintindihan ko ang iyong mga dahilan, binata. Ngunit gayunpaman, sana ay maunawaan mo ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan mo at ni Yeria. Naiintindihan ko. Ang Deklan rank ay tunay na nakakatakot. Dapat kong sabihin sa iyo na bumaba na ako sa ranggo ngayon at nasa pinakamababang Xerxo Deklan rank lang ako. Noong nakaraan, umakyat ako sa third heaven habang nasa Yitro Deklan rank at nakipag-away kay Yeria. Kahit na noon, ako ay malubhang nasugatan bago kami nagpalitan ng 100 galaw at sinaktan mula sa langit. Kung hindi nakialam ang Law of Paths, Wesley, baka hindi na ako bumalik sa Tai Chi world. Tinitigan ni Yuldra si James at sinabing, that was 200,000 entrap ox ago.
Naiisip mo ba kung gaano siya kalakas pagkatapos ng mahabang panahon? Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao at sinabing, gaano man kalakas ang aking kalaban, hinding-hindi ako susuko. Ang iyong pasya ay matatag. Hindi ko ito kinwestiyon. Ngunit, ang determinasyon lamang ay hindi sapat. Dapat kang magkaroon din ng mahusay na lakas. Napabuntong hininga si Yuldra. Mataimtim na tumanggaw si James bilang tugon. Mataimtim na sinabi ni Yuldra, Marcy Ice Power ay may kakayahang lumampas sa mga hangganan. Kung mabisa mo ito at walang putol na pagsasanib nito sa Marcy Ice Soul ni Yani, hindi ka magagapi laban sa mga nasa ilalim ng Declan rank. Walang duda. Ngunit kung nais mong makipaglaban sa mga nasa Declan rank, kailangan mo ring umakyat sa kanilang ranggo. Habang naghahanda si James sa pagsagot ay itinaas ni Yuldra ang kanyang kamay at hamarang. Hayaan mong samahan ka ni Galen at Sasha para makita si Fela para mag-freshen up muna. Pagkatapos, bumaling siya kina Herodias at Yegor, na nagsasabi, samantala, kaming tatlo ay pupunta sa ikalimang antas ng panlabas na larangan ng digmaan. Sa aming pagbabalik, bibigyan ka namin ng isang makabuluhang regalo. Pagkatapos magsalita, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at pinalibutan ng mahiwagang puwersa sina Herodias at Yegor, na dinala ang buong bundok palayo. Maya-maya pa ay nawala na sila sa paningin nila. Si James, nakatayo sa tuktok ng bundok ilang sandali lang ang nakalipas, natagpuan ang kanyang sarili sa himpapawid, siya ay bumulong sa pagtataka, so ito ang lakas ng supernatural power na pagmamay-ari ng isang tao sa Declan rank. Walang kahirap-hirap niyang kinuha ang mga ito. Pahayag ni Galen, sinabayan ng mahinang buntong hininga si James. Ngumiti ng malumanay si James at sumagot, malapit mo nang makuha ang sa iyo. Nagkatinginan sina Galen at Sasha, pinanatili ang kanilang mga iniisip sa kanilang sarili. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinenyasan ni Galen si James na sundan siya. Sumama ka sa amin. Tumanggo si James bilang tugon, saka umalis kasama ang mag-asawa. Kabanata 6665. Sa loob ng Elysium Nova Isles isang misteryosong ipinagbabawal na kaharian. Tatlong napakalawak na asol na planeta ang nakaayos sa isang zigzag formation habang ang hindi mabilang na agos ng asyar na likido ay umagos mula sa kalangitan. Habang bumababa ang tubig, ito ay tumalsik at nagdala ng kaaya-ayang halimuyak, na bumubuo ng tatlong malalawak at marilag na talon. Ang makapidyo hiningang tanawin na ito, kung saan ang dumadaloy na tubig ay umaabot ng 3,000 talampakan, ay kahawig ng kadakilaan ng Milky Way. Sa ilalim ng malinaw na asol na pond ng talon, ang puting ambon ay bumubulusok sa hangin, na nakatikip sa isang nakamamanghang figure na maganda ang paggalaw sa loob ng tubig. Ang kanyang mga galaw ay tuloy-tuloy at matikas, nakapagpapaalaala sa isang malambot na sirena na humahabi sa kailaliman. Biglang sumabog ang figure mula sa ibabaw ng tubig, nagpapadala ng mga patak na lumilipad at nagliliwanag. Sa sumunod na sandali, isang magandang mukha na pinalamutian ng malinaw na kristal na mga patak ng tubig at nababalot ng mahabang buhok na umaagos na parang talon. Nakakabighani ang tanawin, sapat na upang magsiklab ng apoy sa puso ng isang tao. Si Fela, na dating pinarangalan bilang ang pinaka-katangi tangi at mapagmataas na kababalaghan sa Ying World, ay nakilala rin bilang isa sa tatlong pinaka-nakamamanghang kagandahan sa mundo ng Tai Chi. Siya ay nagtataglay ng parehong kaakit-akit na pang-akit at kakilakilabot na lakas. Sa Ying World, siya ay naghari bilang isang reyna, namumuno sa lahat, at siya ay nakatayong walang kapantay sa kabuuan ng Tai Chi World. Hindi mabilang na mga manliligaw ang naglaban para sa kanyang pagmamahal, hindi mabilang na mga mananamba ang pumupuri sa kanyang mga birtod, at nagtataglay siya ng higit na kapangyarihan. Ang kanyang dating kaluwalhatian ay umabot sa walang kapantay na taas. Ngunit ngayon, siya ay nakulong sa loob ng lugar na ito. Sa kabila ng kanyang napakaraming kagandahan, natagpuan niya ang kanyang sarili na naging isang dalaga, hinahangaan ang kanyang sariling refleksyon. Biglang bumagsak ang isang sinag ng liwanag mula sa langit. Maya-maya pa ay lumabas na si James. Nababalot pa siya ng dumi at nakakatakot ang itsura. Pagkadating ay naglibot ang kanyang tingin, at nagulat siya sa nakalalasing na ningning sa kanyang harapan. Ikaw, how dare you intrude here?
Sino ka? Napasigaw si Fela, na hubot-hubad sa gitna ng tubig, nang bigla niyang masilayan si James. Ang kanyang kahihiyan at galit ay sumibol nang ilabas niya ang kanyang palad, na nagpakawala ng agos ng Marcy Ice Power diretso kay James. Hindi naman sinasadya. Bulalas ni James, mabilis na inihagis ang Dawn Blaze form para makaalis sa kapahamakan. Ang Marcy Ice Power ay bumangga sa isang bundok, na nagkapira-piraso. Sinamantala ang pagkakataon ng kaguluhan, umakyat si Fela sa langit, at kinulong siya ni Marcy Ice Power. Sa ilang segundo, nakasuot siya ng itim na damit. Napuno siya ng galit at akmang hahampasin muli. Gayunpaman, inihagis ni James ang terrace astride step upang lapitan at mabilis na maputol ang kanyang pag-atake. Ako ito, James. Nandito ako para humingi ng tulong. Mabilis na paliwanag ni James. Bahagyang natigilan si Fela nang marinig ang pangalan niya. Tiningnan niya ang figurang nababalot ng maitim na bagay at nakahinga ng maluwag. Mag-usap tayo sa lupa. Bilin ni Fela, saka bumaba sa isang malaking bato. Ano ang sinabi mo? Tumaas ang tono ni Fela. Sabihin mo lang kung bakit ka nandito. Napabuntong hininga si Fela, saka tumabi para maghanda ng mainit na tsaa. James looked at her and asked, "Whoa. You still indulge yourself in tea?" Nakasimangot na tinitigan siya ni Fela. Bahagyang nahiya si James. Agad na naintindihan ni Fela ang sitwasyon. Umupo siya at nagtanong, ginamit ba nila ang Shadow Void Orb? Tumango si James bilang pagkumpirma. Kabanata 6666. Siguradong ginawa nila ang kanilang makakaya. Pahayag ni Fela, at inilapag ang isang tasa ng tsaa sa harap ni James. Maaari akong tumulong, ngunit may kondisyon. Nanatiling tahimik si James, naghihintay sa kanyang mga tuntunin. Tumingin sa kanya si Fela at sinabing, medyo simple lang. Gusto ko lang malaman ang tungkol sa kasalukuyang estado ng Ying World at kung paano umunlad ang Marcy Ice Power. Nakangiting tumango si James at nagpatuloy sa pagsasalaysay ng lahat ng kanyang naobserbahan at narinig sa Ying World. Pagkaraan ng ilang sandali sa pakikinig, napakunot ang noo ni Fela habang sinabi, naabot lang ni Hador ang 3rd Zeklan rank. Hindi nakakagulat na pinangunahan niya ang Ying World sa napakahirap na sitwasyon. Napabuntong hininga si James. Kayong mga lalaki ay nalinlang ni Zymergy habang sila ay nahulog sa mga pukana ng Tai Chi. Sa asensya, ito ay halos parehong sitwasyon. Dahan-daang itinaas ni Fela ang isang umuusok na tasa ng tsaa at sinabing, namana mo ang Marcy Ice Soul ni Sir Yanni, kaya iyong tadhana nagabayan ang Ying World pabalik sa dati nitong kaluwalhatian. Ano ang itinuturing mong kaluwalhatian? Nakangiting tanong ni James. Natahimik si Fela at sumimsam sa kanyang tasa habang pinag-iisipan ang tanong nito. Ninamnam ni James ang kanyang tsaa, at bigla niyang naramdaman ang enerhiyang Dam Alloy sa kanya. Pakiramdam niya ay dinadalisay at mas malakas ang kanyang Marcy Ice Power. Nagtatakang nagtanong si James, ano ito? Bakit may kakayahan itong pinuhin ang aking Marcy Ice Power? Nagtatakang tanong ni Fela, does it affect you? Sabik na tumango si James. Mahinahong sinabi ni Fela, mabuti. Pumasok ka sa lawa at maupo sa harap ng talon. Himukin ang iyong Marcy Ice Power at Marcy Ice Soul na pagsamahin sila. Sa gulat, tumingin si James sa talon at nagtanong, hindi ko ba madumihan ang tubig na pampaligo mo? Inilibot ni Fela ang kanyang mga mata at sinabing, sundin mo lang ang aking mga tagubilin. Ang kapangyarihan ng Shadow Void Orb ay maghahayag din ng tunay na potensyal nito. Tumayo si James at kinuha ang teapot sa mesa bago tumungo sa pond. Nang mapanood si James na nag-transform sa isang light beam at bumulusok sa talon, napabuntong hininga si Fela at nagbitiw sa kanyang ulo. Ikaw ang tunay na kahalili ni Sir Yanni. Marahil ito lang ang aking kapalaran. Bulong ni Fela, pagkatapos ay itinulak ang kanyang kamay pasulong, pinakawalan ng kanyang Marcy Ice Power patungo sa talon. Ang asul na talon ay biglang nagbago sa isang spectrum ng 7 kulay at pinalibutan si James. Biglang may lumitaw na figure sa tabi ni Fela at naging isang dalagang nakasuot ng itim na damit. Natigilan si Fer. Bakit mo gustong tipunin sila sa panahong ganito? Balak mo bang magsimula ng digmaan sa mga may hawak ng historical power?
Natahimik si Fela, hindi sumagot sa tanong niya. Nang makitang ayaw magsalita ni Fela, matino siyang lumayo. Kilalang kilala niya ang kanyang amo at alam niyang imposibleng magbago ang isip niya. Itinaas niya ang kanyang tasa at ininom ang kanyang tsaa. Sa susunod na sandali, nag-transform siya sa isang light beam at lumitaw malapit sa talon. Kabanata 6,667. Sa 33rd Heaven ng Tai Chi Grand Temple, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim at puting robo ang nakatayo sa ibabaw ng matataas na pader. Ang kanyang mukha ay may mataas na awtoridad at paghamak, na nagpapakita ng presensya na tila minamaliit ang Greater Realms. Sa ilalim niya ay nakatayo ang ilang buhay na nilalang na yumuko sa kanya, natatakot na salubungin ang kanyang tingin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumigaw, si Tai Chi ay personal na nagbigay sa akin ng utos na pansamantalang maging kapalit bilang gobernador ng Yang. Mula ngayon, ako, si Kadira Trench, ang hahawak sa mga gawain ng Tai Chi World. Agad namang nagtaas ng ulo ang lahat sa takot. What's wrong? Hindi ka ba kontento sa desisyon? Kumunat ang noo ni Kadira. Nagulat, ang mga manunood sa ibaba ay sunod-sunod na lumuhad, ang kanilang mga tinig ay sabay-sabay na tumunog, hindi, yang gobernador. Buong pagmamalaking tumayo si Kadira, nakapulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, naglalabas ng mapagmataas na aura. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kahalagahan. Sa loob ng maraming taon, siya ay nagnanais para sa posisyon. Pagkatapos ng mahabang panahon, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon dahil sa anak ni Tai Chi. Natupad na rin sa wakas ang kanyang pangarap. Bagamat ito ay pansamantala, ito ay nagmarka ng simula ng kanyang pag-akyat. Ipinahayag niya, kayong mga nagmula sa Tai Chi World at mga dakilang patriarch ng iba't ibang sekta. Tama, hindi ka karapat dapat na mapunta rito. Gayunpaman, buong pusong ipinagkaloob ni Tai Chi ang pagkakataon sa iyo, na nagpaabot ng isang banal na regalo sa lahat ng mga lumikha ng Tai Chi World. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pag-asa sa madla, at ang kanilang mga titig ay puno ng pag-asa. Dumating na ang utos ni Tai Chi. Si Kadira ay nagladlad ng isang balumbon, naglalabas ng banal na liwanag, na agad na nag-udyok sa mga manunood na magpatira pa bilang paggalang. Dahil sa mga hamon na kinakaharap ng mga nabubuhay na nilalang ng Tai Chi World at bilang tugon sa sama-samang pagnanais ng Greater Realms, naglabas ang Tai Chi ng isang espesyal na utos upang pansamantalang buksan ang una hanggang ika-12 antas ng Zymergy. Magiging available ang cultivation resources sa lahat ng gustong makapasok sa Zeklan rank. Sa mga salitang ito, isang alon ng kaguluhan ang dumaan sa mga nagtitipo na madla. Maraming mga estudyante ang sumabog sa same time na talakayan. Ang pagbubukas ng 12 antas ay parang panaginip. Ang biglaang anunsyo ay nahuli sa kanila ng bantay, pinupuno sila ng parehong pagkamangha at tuwa. Alam kong hindi tayo pababayaan ni Tai Chi at hahayaan ang demonyo na sirain ang ating mundo. Ang pag-unlad na ito ay nagdudulot ng pag-asa sa lahat ng nilalang. Naway masaksihan natin ang paglitaw ng higit pang mga powerhouse. Ito ay walang iba kundi ang mga banal na langit at lupa, mga kilalang tao sa ilalim ng Skynet. Matapos mahuli ni Zymergy, sila ay nasa ilalim ng kontrol ng Tai Chi power. Nagpanday din sila ng mga ginintoang katawan at matagumpay na nakapasok sa Zeklan rank. Gayunpaman, alam nilang hindi ito ginawa ni Tai Chi dahil sa kabaitan. Sa halip, ito ay isang kalkuladong diskarte upang makuha ang kanilang mga puso at hatiin sila. Nahuli kasama nila ang mga ninuno ng Tai Chi World, tulad ni Namatanaya ng Iusta Sect, Zayden at Zolani ng Timea Sect, at Isert mula sa Yaki Sect. Ang mga individual na ito ay dating iginagalang na mga eksperto na kilala sa Tai Chi World, ngunit ang kanilang paglilinang ay tumigil dahil sa pagsupil. Gayunpaman, pagkatapos ng kanilang pakikipagsapalaran sa Zymergy, nakamit nila ang mga ginintoang katawan at umakyat sa 5th Zeklan rank o mas mataas. Ngayon, sila ay transcendent powerhouses. Sa kabila ng kanilang bagong lakas, natagpuan nila ang kanilang sarili na walang katayuan o dignidad sa presensya ng iba pang mga powerhouse sa loob ng Tai Chi Grand Temple. Katahimikan. Itinaas ni Kadira ang kanyang kamay sa hangin para patahimikin sila. 1/3.
Ang mga nakaluhod na nilalang ay natahimik kaagad, at ang kanilang mga titig ay nakatuon sa kanya na may sabik na pag-asa. Makapangyarihang sinabi ni Kadira, ang pinakamahina dito ay nasa 5th Zeklan rank. Bilang gobernador ng Yang, sa pamamagitan nito ay inaanunsyo ko ang pagtatatag ng Tai Chi Guardians para magbantay sa una hanggang ika-12 antas ng Zymergy. Isang alon ng Pononibik ang bomb-alot sa karamihan, bawat isa ay nagpapakita ng labis na kagalakan sa mukha. Ang maglingkod bilang tagapangalaga ng Tai Chi ay ang humawak ng posisyon ng banal na awtoridad sa ilalim ng Tai Chi. Kahit na hindi ito kahanga-hangang katayuan, binigyan sila nito ng pagkakataong makakuha ng ausya. Para sa kanila, ito ay isang pagtalon patungo sa napakataas na taas. Inihayag ni Kadira, ang mga tagapag-alaga ng unang antas ng Zymergy ay ang Celestial at Earthly Sages. Nagsalubong ang mga kilay ng Celestial at Earthly Sages. Agad silang umayos at pinagsalikop ang kanilang mga kamay patungo kay Kadira. Ngumisi si Kadira, ngayong ginampanan mo na ang mga tungkulin bilang Tai Chi Guardians, nararapat lang na lumuhad ka at yumuko sa kanyang rebulto. Ang Celestial at Earthly Sages ay nagyelo. Bakit may pag-aalinlangan? Sumasalungat ka ba sa utos? Nagdilim ang mukha ni Kadira. Sumingit si Zayden, na nanunuya, stop resisting. Kahit na kayong dalawa ay malapit kay Yegor at Herodias, kayo ay walang iba kundi ang kanilang mga alipin. Talagang, Zolani chimed in na may mapang-asar ng uso. Ang mga pagkakataon at kapalaran na ipinagkaloob sa iyo ng Tai Chi ay sapat na upang ipakita ang kanyang halaga para sa iyo. Idinagdag ni Izert, sa katunayan, kung wala ang biyaya ng Tai Chi, imposibleng makapasok sa Zeklan rank. Hindi dapat matigas ang ulo ninyong dalawa. Ang pagiging itinalagang tagapag-alaga ng unang antas ng Zymergy ay isang malaking karangalan. Tiyak, mas mabuti kaysa maging alipin ng Skynet, di ba? Ha! Sanay na sila sa pagiging Alapiers at hindi na sila makapagsarili ngayon. Ha ha ha! Sa antas na naabot natin sa paglilinang, ang kapangyarihan ng langit at lupa ay wala na. Nakalulungkot, hindi siya makapagpadala ng mga telepatikong mensahe sa loob ng bulwagan. Kung hindi, nag-alok sana siya ng payo sa Celestial at Earthly Sages. Palibhasa'y napaharap sa mapang-uyam na panunuyan ng karamihan, ang dalawang pantas ay nagpalitan ng makahulugang tingin at dahan-daang bumangon. Naikuyom ni Kadira ang kanyang mga kamao at nagtanong, ano ang ginagawa ninyong dalawa? Nagpaplano ka ba ng rebelyon? Napakunot ang noo ni Kadira sa pagkalito. Ano ang ipinahihiwatig mo? Ang Celestial Sage ay same time na nagsabi, bagaman ang Earthly Sage at ako ay naninirahan sa Tai Chi World, hindi kami mga buhay na nilalang. Dapat alam mo iyon. Inangat ng Earthly Sage ang kanyang ulo at malamig na sinabi, kami ay mga pagpapakita ng yin-yang aura. Kaya naman, ang ating mga aura ay higit pa kaysa sa mga nilalang lamang. Bagamat pansamantala kang pumapalit bilang gobernador ng Yang, kailangan kong magtanong, ikaw ba ay isang buhay na nilalang o isang manifestasyon ng aura? Naninigas ang ekspresyon ni Kadira, ganap na nawalan ng salita. Nagpatuloy ang Celestial Sage. Sa pagkakaalam ko, hindi siya pinanganak mula sa enerhiya ni Tai Chi, Yeria. Sa katotohanan, siya ay isang mortal lamang na nakakuha ng lakas sa pamamagitan ng paglilinang. Kaya naman, ang kanyang paggigiit sa ating pagpupugay ay lumalabag sa natural na kaayusan at sa batas ng mga landas. Sa sandaling iyon, isang sama-samang pagkabigla ang bomb-alot sa bulwagan nang maalala nila ang pinagmulan ng Celestial at Earthly Sages. Bagamat hindi sila pambihirang mga powerhouse, ipinanganak pa rin sila ng yin-yang aura. Kaya naman, natural na mas mataas ang kanilang katayuan kaysa sa lahat ng naruroon, maging ang Tai Chi. Hiniling nila na ang isang nakatataas ay yumuko sa harap ng isang mortal, na labag sa likas na utos ni Zymergy. Biglang tumalikod si Zayden at sumigaw, outrageous. How dare you act so arrogantly before Tai Chi? May death wish ka ba? Bago pa siya makakilos, napatigil si Zayden ng isang warning glare mula sa Celestial at Earthly Sages. Kung away ang gusto mo, handa kaming lumaban. Maaaring ikaw ay nasa 7th Zeklan rank, ngunit kami rin. Paano kung subukan natin ito? Malamig na sagot ng Earthly Sage.
Kumaibot ang mga labi ni Zayden nang humarap siya sa walang patid na pagmamalaki ng celestial at earthly sages. Gayunpaman, wala siyang ibang magawa kundi ay relax ang kanyang nakakuyom na mga kamao. Tumawa si Matanaya, kapag wala ang mas malaking kapangyarihan, ang mahina ay nagsisimulang igiit ang pangangibabaw. Ang kanyang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Itinaas ni Matanaya ang kanyang ulo na may banayad ng ngiti at sinabi, Kadira, sa naaalala ko, ikaw at ako ay dating bahagi ng iisang sekta, na ginagawa akong senior mo. Tama ba iyon? Nag-iba ang ekspresyon ni Kadira, nanginginig ang pisngi sa galit. Naghahanap ka rin ba ng gulo sa kanila? Mahinahong sinabi ni Matanaya, iginagalang namin ang Tai Chi. Gayunpaman, ito ang posisyon na aming iginagalang. Hindi yun nangangahulugan ng pagpayag sa sinuman na gamitin sa maling paraan ang Tai Chi power, magkunwaring autoridad, o supilan ang iba. Nanginginig si Kadira, kitang-kita ang kanyang galit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Fine, mukhang lahat kayo ay hilig sa pagre-rebelde. Ngayong araw, Kadir, mabagsik na boses ng babae ang sumabad sa kanya. Ilang sandali pa, isang babae ang lumitaw sa ibabaw ng dingding ng palasyo. Lumingon sa kanya si Kadir na nakakunot ang noo at nagtanong, anong ginagawa mo dito, Ilva? Mataimtim na sinabi ni Ilva, sinasabi nila ang totoo. Kung ang Tai Chi ay naglabas ng isang kautusan, pagkatapos ay ipahayag ito ng naaayon. Hindi na kailangan ng anumang mga personal na agenda at lumikha ng hindi kinakailangang mga salungatan. Ikaw, nag-alab ang galit ni Kadira. Sa panghihimasok ni Ilva, hindi na niya naipagpatuloy ang pagiging mayabang niya. Nagbitiw sa sitwasyon, inihayag niya ang pagtatalaga ng Tai Chi Guardians. Ang Celestial at Earthly Celestials ay itinalaga sa ika-6 na antas. Si Zayden ay hinirang na tagapag-alaga ng ika-7 antas, samantalang si Zolani ay nasa ika-8 antas. Si Matanaye ang namamahala sa ika-9 na antas. Ang ika-10 antas ay ipinagkatiwala kay Izert. Panghuli, pinangalagaan nina Ilva at Kadira ang ika-11 at ika-12 antas. Higit pa rito, ipinadala ng Tai Chi Grand Temple ang tinatawag na 12 Tai Chi Envoys, mga individual sa 5th Zeclan rank, upang bumaba sa Tai Chi World. Ang kanilang misyon ay pumili ng mga makapangyarihang nilalang na may kakayahang umakyat sa Zymergy. Ang komprehensibong plano ng Tai Chi na paghiwalayin ang mga makapangyarihang puwersa sa loob ng Tai Chi World upang harapin ang Tai Chi Tribulation at labanan laban kina James at Thea ay nasimulan. Ginamit niya ang pang-akit ng Zymergy at naengganyo ang makapangyarihang Tai Chi World nilalang na sumali sa kanyang layunin. Sa pamamagitan ng paggawa nito, ang plano ni James sa Sky Bridge ay tuluyang mapapatunayang hindi epektibo. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang makakalaban sa tukso na makapasok sa Zeclan rank o maging sa Declan rank. Gamit ang pang-akit ng bukas na kaharian ng langit, nilayo nilang akitin ang lahat ng makapangyarihang nilalang sa mundo ng Tai Chi na sumali sa kanilang layunin. Sa paggawa nito, ang anumang mga kahinaan sa Celestial Bridge na ginawa ni James ay pagsasamantalahan. Talagang tuso at tuso si Tai Chi. Samantala, sa ika-6 na palapag ng panlabas na larangan ng digmaan ng Forlet Land, si James ay gumugol ng ilang oras sa pag-iisa sa loob ng malalim na lawa sa ilalim ng patnubay ni Fela. Nang siya ay lumitaw, hindi lamang siya nalinis ng maitim na nalalabi sa kanyang katawan, ngunit matagumpay niyang nalinis ang kanyang Marcy Ice power sa tulong ng isang misteryosong puwersa. Sa huli, nakapasok na siya sa 6th Zeclan rank. Nang imulat ni James ang kanyang mga mata, nakita ni James si Fela na naka-cross-legged sa kawalan sa tapat niya, na nagliliwanag ng isang matahimik at composed na aura. Nagulat si James nang makita ang 12-dosenang garapon na may iba't ibang laki na lumulutang sa harap ni Fela, na naglalabas ng makinang na liwanag. Biglang itinuro ni Fela, dahil gising ka, uminom ka. Ano ang mga ito? Napakurap si James sa gulat. Mataimtim na sagot ni Fela, Di ba sabi mo effective? Nakangiting sabi ni James, nalinis ko na ang Marcy Ice power ko. Hindi na kailangan. Pinutol siya ni Fela bigla at malamig na sinabi, ito ay para sa iyo upang pagsamahin ang Marcy Ice Soul. Natahimik si James.
Bago pa man siya makapagsalita ay tinapik na ni Fela ang laman at agad na bumukas ang mga garapon at bumuhos sa bibig ni James. Habang umiinom si James ng tsaa, nanlaki ang kanyang mga mata, at bumalot sa kanya ang nakakatakot na itim na liwanag. Si James ay nagpakawala ng isang masakit na daing habang siya ay umakyat sa langit na may itim na liwanag, na mabilis na umiikot sa loob ng kawalan. Matapos ang isang buong panahon, ang ningning sa wakas ay no attack. Si James ay lumabas kasama ang kanyang ultimate golden body, na lumilitaw na lubos na nagbago, at naligo sa isang misteryosong purple-black luminescence. Si James ay sinuri ang sarili sa pagkamangha. Ito, na isa-isa na ba ang aking Marcy Ice Soul? Biglang bumagsak ang kanyang Marcy Ice power sa kawalan, na nabasag ang proteksyon na porma sayon sa paligid ng Elysium Nova. Ang Elysium Nova ay yumanig ng malakas sa isang dagandong. Kumunot ang noo ni James at bumulong, anong nangyayari? Napabuntong hininga si Fela at sinabing, oras na. Gamit ang ating Marcy Ice power, lilikha tayo ng walang kapantay na powerhouse. Matapos sabihin iyon ni Fela, ang daan-daang powerhouse na may Marcy Ice power sa likod niya ay biglang kumalat sa magkabilang panig, na agad na pinalibutan si James sa kawalan. Gumawa sila ng mga kilos gamit ang kanilang mga kamay. Ang nakakatakot na Marcy Ice power ay nagtipon at bumuo ng isang malaking itim na bola ng enerhiya. Ang daan-daang powerhouse na nasa itaas ng 8th Zyklon rank ay nag-activate ng kanilang supernatural powers ng sabay-sabay. Makapangyarihan sila. Nakakatakot ang eksena. Maging si James na maraming pinagdaanan ay nabigla. Simulan ang sakripisyo. Sigaw ni Fela. Itinulak niya ang energy ball na nabuo ng Marcy Ice power kay James. Sakripisyo. Anong sakripisyo? Natigilan si James. Hindi niya namamali ng isang sinag ng kapangyarihan ng tatlong kulay. Agad nitong tinamaan ang energy ball ni Fela. Maghintay. Kinaweyan niya agad ang kamay. Gulat na tanong niya, Fela, anong ibig mong sabihin dito? Anong sakripisyo? Dahil napagpasyahan naming isama ka sa Marcy Ice Soul ng Grand Patriarch, syempre, kailangan naming magsakripisyo. Malamig na sabi ni Fela, sa ganitong paraan, matutulak ka namin at matulungan kang maabot ang Chaos Elemental rank. Pagkatapos, ang pangarap nating daan-daang libong panahon ay matutupad na. Nang marinig iyon, nagulat si James. Ito ay tulad ng kanyang hinulaan. Gusto ni Fela at ng grupo ng mga powerhouse na may Marcy Ice power na isakripisyo siya para sa Grand Patriarch, na tinutulungan ng huli sa pagsasama ng Marcy Ice Soul ng Marcy Ice Combat Form at pagpapalakas ng kanyang cultivation. Ang grupo ng mga powerhouse ay isang nakatutuwang pag-airal. Bukod kay Fela, hindi pa nakikilala ni James ang iba. Paano sila makakakilos ng ganito kung ito ang una nilang pagkikita? Sa mahinang boses, sinabi ni Fela, James, kailangan mong tanggapin ang sakripisyo. Tayo ay nabuklod dito sa hindi mabilang na taon. Hinihintay namin ang araw na ito. Ikaw ang aming pag-asa para sa Mauritius Combat Form Power. Namana mo rin ang pag-asa ng Grand Patriarch. Dapat mong tuparin ang aming hiling. Nang marinig niya iyon ay kumunot ang noo ni James. Di ba bumagsak lang sa ritual rank? Matutulungan ko kayong alisin ang selyo. Tinanggal na ang selyo ni Sir Yuldra, kaya hindi nyo na kailangang gawin ito. Biglang sinabi ni Fer, na pinakamalapit kay Fela, ano ang silbi ng pagtanggal ng selyo? Bawat isa sa atin ay dating pinuno ng isang lugar. Sino ba ang ayaw maabot ang Draverius rank? Gayunpaman, dahil sa daang libong taong selyo na ito lang ang maaabot natin sa buhay na ito. Hinding-hindi tayo makakapasok sa Declan rank. Kung ayaw mong gawin, panuurin lang natin ang pagbaba at pagkawala ng ating cultivation. Hindi mo maintindihan ang sakit. Napaangat ng ulo si James at huminga ng malalim. Mukha siyang walang magawa. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa pamilyar na eksena at muling nakilala si Bifren. Imposible bang makatakas sa kapalaran? Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang malupit na katotohanan. Kahit na ang kanilang mga selyo ay tinanggal, hindi sila maaaring makapasok sa Declan rank sa buhay na ito. Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi mo sila mailigtas. Nang marinig iyon, muling huminga ng malalim si James. Alam ni James ang sitwasyon ng grupong ito ng mga powerhouse,
ngunit ang mga inaasahan ay masyadong mabigat para sa kanya. Natatakot siyang mabigla ang mga ito. Sa sandaling iyon, biglang iniunat ni Fela ang kanyang mga kamay. Isang malaking energy ball ng Marcy Ice Power ang mabilis na tumungo sa kanya. Magtulungan tayo. Dapat niya itong tanggapin. Ito ang kanyang misyon. Kasunod nito, ang daan-daang powerhouse na nakapalibot kay James ay nagpaputok ng mga bola ng enerhiya ng Marcy Ice Power. Sa isang kisap mata, napapaligiran na si James. This time, hindi na tumanggi si James. Alam niyang responsibilidad niya iyon bilang alagad ni Yanni. Sa sumunod na segundo, pumikit siya. Habang nakabalot siya sa Marcy Ice Power, dahan-dahan siyang umikot. Kasabay nito, ang Golden Bones ay nagsimulang sumipsip ng Marcy Ice Power. Ito ay pinino ng walang katapusan. Sa sandaling iyon, ang lilang itim na liwanag na lumabas mula sa Ultimate Golden Body ay agad na tumakip sa lugar. Ang mga powerhouse sa paligid ni James ay patuloy na ginagamit ang Marcy Ice Power. Ibinigay nila ang kanilang lakas kay James at sinubukan ang kanilang makakaya. Paulit-ulit ang cycle. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng kapangyarihan sa kanya, at mas kuminang ang katawan ni James. Hindi nagtagal, isang babaeng powerhouse na may Marcy Ice Combat Power ang naglabas ng lahat ng kanyang cultivation. Bigla siyang nagangat ng ulo at tumawa. James, umaasa ako sa iyo. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay sumabog sa hangin. Isang napakalaking ilusyon na gininto ang katawan ng agad na binalot sa Crep Myrtle Energy of Hazeth. Umakyat ito sa langit at nawala ng walang bakas. Iminulat ni James ang kanyang mga mata at naikuyom ang kanyang mga kamao. Pakiramdam niya ay parang may kumukurot sa kanyang puso. Saan napunta ang aking gininto ang katawan? Siyempre, binawi ito ng dakilang lupang pangkasaysayan, sagot ni Lizia, ngunit ang kaluluwa ay nasa paligid pa rin. Kailangan ko bang puntahan ito? Kailangan ko pa bang itanong? Matigas na sigaw ni James, Lizia, ganoon na ba ako kawalang puso? Alam kong mag-aalala ka, sabi ni Lizia. Gamit ang Years 1 Genesis Bell, natanggal siya sa katawan ni James. Sa isang hagong, tumungo siya sa kawalan kung saan sumabog ang babaeng buhay. Pagkatapos, ang Soul Energy Ball na kasing laki ng kamao ay kinuha ng Years 1 Genesis Bell. Pagkatapos noon, sunod-sunod na sumabog ang mga powerhouse na kinuha ang kanilang paglilinang matapos ipahayag ang kanilang mga huling buntong hininga at dalamhati. Nawala ang kanilang mga gininto ang katawan. Isa-isang kinuha ang Soul Energy Balls ng Years 1 Genesis Bell na kinokontrol ni Lizia. Ito ay isang kaunos-lunos na tanawin. Kasabay nito, ito ang unang pagkakataon na ang lahat ay nagkakaisa. Kung ang mga kapangyarihang nilikha ng mga nabubuhay na nilalang ay gustong kilalanin ng dakilang lupang pangkasaysayan, maaari lamang nilang gamitin ang gayong malupit na mga pamamaraan upang sumulong. Ang hitsura nito ay nagbago rin mula sa isang itim na butil hanggang sa kulay ube itim. Umikot ito ng baliw, lila, itim at pula. Ito ba ang ikapitong Zyklon rank? Tanong ni James. Gayunpaman, habang patuloy na bumubuhos ang Marcy Ice Power, muling lumawak ang Marcy Ice Soul na orihinal na kasing laki lang ng mukha ng isang sanggol. Ito ay higit sa ilang beses na mas malaki kaysa dati. Pagkatapos, ito ay muling sumabog, na naging purple, black, red, at blue. Ang ikawalong Zyklon rank. Nagulat si James, pero nanatili siyang tahimik. Alam niya na ang bawat bakas ng Marcy Ice Power na pinagtutuunan ng mga powerhouse sa paligid niya ay kumakatawan sa kanilang mga inaasahan. Inaasahan nila na ang kapangyarihang Marcy Ice ay makikilala ng dakilang lupang pangkasaysayan at tunay na maabot ang ranggo ng Deklon. Sa ganitong paraan lamang magiging mahalaga ang kanilang daan-daang libong entrepok ng paghihintay, pagdurusa at sakripisyo. Habang ang mga powerhouse na may Marcy Ice Combat Form ay sunod-sunod na bumagsak, sa huli, si Fela at Fer lang ang naiwan sa kawalan. Nakapasok na siya sa 8th Zyklon rank. Oras na natin na itulak siya sa huling pagkakataon. Napatingin si Fela kay Fer. Sabay na tayo. Kung may ibang buhay, maging mag-best friend ulit tayo. Tumango si Fer. Siya at si Fela ay naging dalawang sinag ng itim na liwanag. Tinungo nila si James sa bilis ng kidlat.
Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni James ang dalawang Marcy Ice powers na pumasok sa kanyang katawan at agad na sumugod sa Marcy Ice soul. Nakaramdam siya ng matinding sakit mula sa aftershock na tumagos sa kanyang kaluluwa. Kumalat ang sakit sa buong katawan niya. Hindi niya napigil ang mapasigaw. James, tiisin mo. Ipagpatuloy mo ang aming pag-asa. Ang pamana ng Marcy Ice power ay nakasalalay sa iyo. Pagkatapos, nawala si Fela. Sa sandaling ito, si James ay nasa matinding sakit. Hindi mabilang na purong Marcy Ice power ang pumasok sa kanyang mga ugat. Tumayo siya sa kawalan. Habang iniunat niya ang kanyang mga braso, isang nakakatakot na Quasar Divine Light ang lumitaw. Kumalat ang liwanag sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng Quasar Divine Light, agad na sumabog ang lahat ng nebula at planeta sa lugar na ito. Ito ay pare-pareho. Niyanig nito ang buong lugar. Maging sina Yudra, Yegor at Herodias na kara-rating lang ay napailing sa kapangyarihan at nagmamadaling umatras. Nang umaatres si Yudra, isang pader ng hangin ang bumaril. Sa isang malakas na putok, agad itong nawasak ng Quasar Divine Light. Pagkaraan ng ilang saglit na pagkatisod, sa wakas ay napatitag ni Yudra ang sarili sa tulong ni Yegor at Herodias. Ito ay hindi kapanipaniwala. Kumunat ang noo ni Yegor. Kakapasok lang ni James sa 9th Zeklan rank. Paano siya napakalakas? Bumantong hininga si Herodias at sinabi, ang rurok ng Marcy Ice power ay katumbas ng Tai Chi power at Turtle power. Mayroon siyang magandang kinabukasan. Yudra pursed his lips and said with a smile, ang kanyang mga nagawa ay hindi lamang bunga ng kabutihan ni Yanni at Marcy Ice power kundi pati na rin ang historial power ko. Tumingin si Yegor sa Quasar Light sa kalangitan at nagtanong, naiwan mo na ba ang iyong mga pagkiling? Dahil ito ay isang pagkiling, syempre, dapat kong hayaan ito. Nakangiting nagtanong si Yudra, ano sa palagay ninyo? Nagulat si Yegor at Herodias nang marinig iyon. Pagkatapos, isang koro ng mga sigaw ang umalangaw mula sa kanilang likuran. Siyempre, kailangan itong ibaba. Batay sa kanilang cultivation rank, sila ay nasa 8th Zeklan rank man lang. Mayroong 12 dosenang sa 9th Zeklan rank. Kasama rito sina Galen at Sasha. Maghintay tayo saglit. Napabuntong hininga si Yudra at sinabing, iba ang pagkakakilanlan natin kay Fela at sa iba. Hindi tayo maaaring maging kasing diretso sa kanya. Matapos may bulalas ang kapangyarihan sa kanyang puso, tula lang tumingin si James sa kanyang mga kamay. Hindi sinuri ni James ang kanyang cultivation rank. Agad niyang sinuri ang mga kaluluwang nakolekta ni Lysia. Malinaw niyang naalala na mayroong kabuoang 223 powerhouses na may Marcy Ice power na tumulong sa kanya. Kasama si Fela at ang babaeng buhay na nilalang, mayroong 225 powerhouses. Gayunpaman, natagpuan lamang niya ang 223 kaluluwa sa Years 1 Genesis Bell. Nagmamadaling hinanap ni James ang lahat ng espasyo. Sa huli, natagpuan niya si Fela at ang misteryosong babaeng nabubuhay sa espasyo ng kanyang kaluluwa. Ang mas ikinagulat niya ay nagbago ang hitsura ni Fela mula sa suot na itim na roba ay naging pula. Siya ay kaakit-akit. Parang gusto niyang akitin ang lahat ng may buhay. Ang itim na damit ng isa pang babaeng nabubuhay ay naging asul din. Nakasuot siya ng makapal na make-up at ipinapakita ang kanyang kaakit-akit na hitsura. Hemera at Fennec. Biglang nagalit si James. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na sakupin ang dalawang nilalang na ito? Ibigay mo na sila ngayon. Nang marinig iyon, napaangat ng ulo si Fela. Master, ang ganda niya. Sobrang gusto ko siya. Nawalan ng masabi si James. Ang isa pang babaeng buhay na nilalang na nakaasol ay humajijek at sinabing, Guro, gusto ko rin siya. Gaya ng inaasahan, iba ang maging maganda. Galit na galit si James habang dahan-daang kinuyam ang kanyang mga kamao. Ibigay ang mga kaluluwa. Mayroon ba kayong anumang moral na integridad? Lalo na ikaw Fennec, lalaki ka. Bakit mo gusto ang kaluluwa ng isang babaeng buhay na nilalang? Natigilan sina Hemera at Fennec. Pagkatapos, nagmamadali silang umatras. Halata namang wala silang balak ibigay ang dalawang perpektong kaluluwa. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Lysia, parusahan mo sila.
Bugbugin sila hanggang sa ibigay nila ang mga kaluluwa. Agad na naging sword light si Lysia. Sa dalawang tunog, sina Hammer at Fennec ay naging dalawang sinag ng liwanag, isang asul at isang pula. Nagmamadali silang naglabas ng dalawang soul energy ball. Ngumuso si Lysia at hinawakan ang dalawang soul energy ball. Samantala, magkahawak kamay sina Hammer at Fennec sa lupa. Nagmukha silang mali. Hammer, ang ganda mo na. Mahiya ka naman please. Galit na saway ni Lysia, gusto mo bang malampasan ako? Kinagat ni Hammer ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang ulo. 1702 ika-28 ng Abril taong 2024 basahin ang The Almighty Dragon pangkalahatang nobela kabanata 6674 hindi nakaimik si Fennec. Walang masabi si James. Right then, narinig niya ang boses ni Yuldrae. James, matagal na. Nang marinig iyon, umalis si James sa soul space at tumingin kay Yuldrae na sumulpot sa kanyang harapan. Mula nang matanggal ang selyo, si Yuldrae ngayon ay kumikinang na pula. Siya ay nasa mataas na espiritu at nagkaroon ng kilos ng isang powerhouse. Alam ba ito ng lahat ng mas lumang powerhouses? Tanong ni James. Tumango si Yuldrae. Ang tadhana ang huling hantungan at hindi apektado ng kalooban ng sinumang may buhay. Dahil naiintindihan nila, dapat maintindihan mo rin. Tadhana. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Hindi ako naniniwala sa tadhana. Huminga ng malalim si Yuldrae. Ang mga buhay na nilalang na maaaring mabuklod dito ay ang lahat ng mga pinuno na minsang nang ibabaw sa Tai Chi world. Sila ay masuwayin at nagninangas. Hindi nila sinusunod ang mga pagpigil ng Zymergy at ang batas ng Tai Chi. Hindi rin sila sumusunod sa tinatawag na tadhana. Tapos, tumingin si Yuldrae kay James. Pero ngayon, pinili ka na nila physically. Alam mo ba kung bakit? Napabuntong hininga si James. Ito ay pag-asa. Gusto nilang lumayo sa tadhana. Tama iyan. Napatingin si Yuldrae kay James. Alam mo lahat. Hindi mo kailangang makonsensya tungkol dito. Wala akong kasalanan tungkol dito. Dahan-daang pumikit si James. Hinahangaan ko ang kanilang pagpupursage at iginagalang ang kanilang pagmamataas, ngunit masama ang pakiramdam ko at walang magawa para sa kanila. Dahil doon, nabigla si Yuldrae. Hindi niya inaasahan na ganoon ang iniisip ni James. James, ikaw, baka isipin nila na nagsasamantala ako at nagpapasikat, gumagawa ng mga sarcastic na pananalita. Bumantong hininga si James at sinabing, pero bago iyon, sana maintindihan ninyo ng malinaw kung ano ang tadhanang nilalabanan ninyo. Nang marinig iyon ni Yuldrae ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Siyempre, ito ay ang pagsugpo sa Zymergy. Hindi iyon ang iyong tadhana. Kaaway mo yan. Tumawa si James at umiling. Ang iyong tunay na kapalaran ay ang dakilang lupang pangkasaysayan. Para sa layuning ito, tumanggi kayong tanggapin ang pagsupil kay Zymergy at hayaan ang historical power at Marcy Ice power na makipagkompetensya, na nag-trigger ng digmaan at na-sealed dito. At ang ultimong layunin ng digmaan ay maabot ang Great Historical Land, tukuyin ang mga antas ng dalawang kapangyarihang pinanghahawakan ninyo, at pagkatapos ay lampasan ng Zymergy, sa pag-aakalang makakaasa kayo sa isa sa dalawang kapangyarihan para maabot ang Declan Mahayana Rango. May problema ba dyan? Kumunot ang noo ni Yuldrae. Biglang nagtanong si James, sino ang nagtakda ng mga antas ng kapangyarihan at ang Declan Mahayana rank? Ito ba ang dakilang lupang pangkasaysayan? Nang marinig iyon, kinilig si Yuldrae. Natigilan si Yuldrae na hindi nakaimik. Siya ay isang Diyos dahil siya ay makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako, walang anyo, walang pagnanasa at walang awa. Kabanata 6676. Dahil hindi na siya ang Diyos, sino ang namamahala noon? Pagpapatuloy ni James, ito lang ay ang kanyang kapangyarihan ay higit na mas malaki kaysa sa atin. Kaya't siya ang naging pinuno ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Kami ay pinamumunuan niya. Hindi ba siya ang ating kapalaran? Nanlaki ang mata ni Yuldrae. Napakalaki ng kanyang bibig na kasing laki ng itlog. Tumanggi kang tanggapin ang tadhana, ngunit lumikha ka ng tadhana para sa iyong sarili. Binibigkas ni James ang bawat salita. Dahil sa tadhanang ito, nagdusa kayong mga lalaki sa selyadong lugar na ito hanggang sa ibinigay ninyo sa akin ang lahat ng inyong paglilinang.
Saka lang ninyo mararamdaman na nagkaroon kayo ng pag-asa at ginhawa. Ang iyong inaasahan ay walang iba kundi ako ang nagdadala sa inyo ng lakas ng tiyaga upang mahanap ang isang tadhana na hindi ninyo alam. Gusto ninyong makilala ang inyong mga kapangyarihan at maabot ang cultivation rank na itinakda ng tadhanang ito. Pagkatapos, kayo ay magiging masaya, iniisip na sa wakas ay nakalaya na kayo sa tadhana. Dahil sa iyong opinyon, hanggat ang isang buhay na nilalang ay lumikha ng kanyang sariling lakas at pumasok sa Declan rank, siya ay magiging pantay sa Zymergy at maibabalik ang kanyang dignidad at katayuan. Ngunit naisip mo na ba ito? Tinitigan ni James si Yuldra. Paano kung hindi makilala ng Great Historial Land ang mga kapangyarihang nilikha ninyo? Dahil doon ay namula ang mukha ni Yuldra. Walang magawa, bumantong hininga si James. To gain an uncertain recognition, you guys are willing to sacrifice everything. Do you guys think it's worth it? Don't you guys feel sad and helpless? Dahan-daang itinaas ni Yuldra ang ulo at huminga ng malalim. Walang ibig sabihin ang mga salita. Marahil ay naliwanagan si Yuldra sa patnubay ni James. Hayaan mo akong magsabi ng ilang salita na makakasakit sa inyo. Nakaawang tumingin si James kay Yuldra. Kayo lang ba ang nakakaalam tungkol sa antas ng kapangyarihan ng Great Historial Land? Kilala ba nila si Yanni, na lumikha ng sarili niyang Marcy Ice Power, at ang Powerhouse, na lumikha ng Historial Power? 2/3. Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Yuldra. Gulat na napatingin siya kay James. Sa kanilang karunungan at supernatural powers, bakit hindi sila pumunta sa Great Historial Land para suriin ang kanilang antas ng kapangyarihan? James asked, in this way, wouldn't it allow you guys to enter the Declan rank earlier and restore your dignity and status? Napaatras si Yuldra. Tama ka. Bakit hindi natin naisip kanina? Ikaw kasi ay pinaghaharian ng tadhana. Kalmadong sinabi ni James, ngunit bilang mga tagapagtatag, mas naunawaan ng dalawa na sa harap ng kapalaran at pagsupil, ang tanging ganting atake ay lakas. Pagkatapos, tumalikod si James habang nakatalikod ang kanyang mga kamay at sumigaw, sa impyerno kasama si Yeria, ang batas ng mga landas at Zymergy. Dahil inalis nila ang ating dignidad at tumangging kilalanin ang ating kapangyarihan, dapat silang bugbugin hanggang sa aminin nila ito. As long as we are strong enough, let alone them, even the Great Historial Land ay dapat magpasakop sa atin. Tapos, lumingon si James at tinuro si Yuldra. Magmula man sila sa wala o ilusyon, dapat silang bumalik sa kanilang posisyon bilang mga Diyos. Ito ang tadhana na dapat nating pagsikapan. We are our own destiny. Matapang ang mga sinabi ni James, ngunit nang marinig ito ni Yuldra ay tumunog ito sa kanyang isipan. Bawat salita ay mahalaga sa kanya. Ito ay hindi mabilang na mga taon, ngunit hindi pa niya narinig ang gayong mga pangungusap, ni hindi niya naisip ang gayong mga ambisyosong salita. Ang mga salita ni James ay nagpahayag ng mga tinig ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Tinamaan nila ang kanyang kaluluwa noong isa na siyang karanasang powerhouse. Kabanata 6677. Nang marinig ang masamang boses na ito, kinilig si James. Naisip niya, hindi ba napigilan ang espiritu ni Morgoth sa Years 1 Genesis Bell ni Lysia? Paano siya magsasalita? Sabi ni Lysia, Morgoth, tumahimik ka. Nakakakilabot ang tawa mo. Kaya kitang talunin. Pagkatapos, sa Years 1 Genesis Bell, maririnig ang mga iyak ni Morgoth. Sa sandaling iyon, dalawang nakakasilaw na ilaw ang sumugod mula sa langit. Nag-transform sila kay Yegor at Herodias. Bigla silang sumulpot. Napakagandang teorya tungkol sa tadhana. Pinuri ni Yegor si James at sinabing, You're otherworldly and domineering. With such a friend, I can comfort throughout my life. Sa kabilang banda, awkward na tinitigan ni Herodias si James. James, I'm from 30 sect. Base sa sinabi mo, ibig sabihin dapat Diyos din ako. Natigilan si James. Anong Diyos ka? Walang galang na sinabi ni Yegor, mula nang bumagsak ang 30 sect, hindi ka man lang binigyan ni Zymergy ng Ausya. Huwag mong ilagay ang mga bagay-bagay sa iyong sarili. Isa kang buhay na nilalang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pinabulaanan ni Herodias.
Sa halip, mukhang kinakabahan siya. Tama si Mr. Yegor. Napatingin si James kay Herodias. Base sa ausiya at sa kapanganakan ng mga nabubuhay na ugat, bagamat ikaw ay anak ni Ms. Turta, ikaw ay talagang isang buhay na nilalang. Ngunit ikaw ay isang maharlika. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa si Herodias. Hindi ako magiging masaya kung makakuha ako ng isang mapagkunwari na Diyos. Nagpalitan ng tingin sina James at Yegor at nagtawanan. May hawak na tatlong nakakasilaw na kayamanan si Yuldra at lumapit kay James. Sila ay isang kulay abo na butil na kasing laki ng kamao, isang lilang token at isang lotus na nagniningas na may lilang apoy. Ito dapat ang Historial Soul Pearl, Historial Lotus at Historial Order. At sulyap, kumunat ang noo ni James. Kailangan mo pa. James, naliwanagan mo kami. Magiliw na tiningnan ni Yuldra si James. Bagaman hindi na namin gustong kilalanin ang Great Historial Land, pinahahalagahan namin ang tatlong bagay na ito. Bakit? Kumunat ang noo ni James. Tatlong bagay. Sinabi ni Yuldra sa malalim na boses, una, upang maalis ang kompetisyon sa pagitan ng kapangyarihang Marcy Ice at kapangyarihang pangkasaysayan, maaari mong pagsamahin ang dalawang kapangyarihan at lumikha ng bago, mas makapangyarihang mundo para sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa laban. Pangalawa, umaasa din kami na magagawa mo ang iyong bahagi sa pagkontrol sa iyong sariling kapalaran at muling pagtatamo ng dignidad para sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Pangatlo, umaasa pa rin kami na maaari kang pumunta sa Great Historial Land para tingnan. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa iyong sarili at sa kalaban ay maaari kang manalo sa bawat laban. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Yun lang ba? Sagot ni Yuldra, syempre, may isa pang regalo. Ayokong mangyari muli ang mga bagay tulad ni Fela at ang mga powerhouse na may Marcy Ice power. Tinitigan ni James si Yuldra. Kung naniniwala kayo sa akin, tatanggalin ko muna ang selyo. Tungkol naman sa ritual rank, gagawa ako ng paraan para maiangat ito at hahayaan kayong maghanap ng ibang paraan para mas mahusay na maglinang. Pagtingin kay James, medyo natarante si Yuldra. Akala niya nananaginip siya. Nakipag-usap siya sa lahat ng mga powerhouse na may historial power dito upang ilagay ang kanilang pag-asa kay James. Hindi siya magdadalawang isip na ibigay ang lahat ng kanyang cultivation kay James. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gagawin muna ito ni Fela. Ngayon, bago niya masabi kay James ang tungkol sa pagbibigay sa kanya ng cultivation, pinigilan niya ito sa pagsasalita. Hindi lang iyon, may pangako rin si James. Nagulat ito kay Yuldra. Pagtingin sa gulat na si Yuldra, ngumiti si James at sinabing, syempre, may kondisyon ako. Ano ito? Nagmamadaling tumango si Yuldra. Nagsalita si James habang binibigkas ang bawat salita, pagkatapos tanggalin ang selyo, pumunta sa ikatlong layer ng Forlet Land at hanapin si Rebella. Dadalhin niya kayo para makilala si Truett, ang leader ng Solstice Alliance, at tulungan siya. Natawa si Yuldra nang marinig si James. We were just about to stretch our muscles. Syempre, gagawin namin yun. Napangiti si James. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang tanda ng tatlong kapangyarihan ang lumitaw. Pagkatapos, iniabot niya ang token kay Yuldra. Kapag nakilala mo sina Rebella at Truett, bigyan mo sila ng token na ito. Maiintindihan nila ang lahat. Tumango si Yuldra. Pagkatapos, pupunta ka sa Great Historial Land. Sapat na ang tulong yung dalawa. Ngumiti si James at tumingin kina Yegor at Herodias. Mahiwaga ang pagkakaayos ni James. Sa oras na iyon, maaari na nitong sakupin ang Genesis World kaagad, at protektahan ang sarili nito. Higit sa lahat, mayroong Yuldra na umabot sa Xerxodeclan rank. Kahit na ilang mga clone ng Tai Chi ang sabay-sabay na umatake, madali niyang haharapin ang mga ito. Ang mga sumusunod na bagay ay magiging simple. Ginamit niya ang Eurus-1 Genesis Bell para sumipsip ng Crep Myrtle Energy of Chaos at Crep Myrtle Energy ng Hazif na pumipigil sa kanila. Tinanggal niya ang selyo ng buo. Sa ganitong paraan, natanggap ni James ang tulong ng daan-daang powerhouse sa Zeklan rank. Mayroon din siyang powerhouse sa Xerxodeclan rank. Kabanata 6678.
Sa ikalimang layer ng Forlet Land, madilim na may crepe myrtle energy sa lahat ng dako. Sa harap ng nakakatakot at malaking buhawi ng violet power, mayroong violet-pink lotuses. Ito ay isang kakaibang tanawin. Higit sa lahat, ang violet-pink lotuses ay napuno ng spiritual energy. Sinisipsip nila ang violet power sa buhawi. Unti-unti silang lumawak. Isa-isang nabuo ang mga violet na espiritual na katawan sa mga lotus, na dahan-daang lumaki. Sa di-kalayuan ng violet-pink lotus na ito, isang magandang buntis na babae na nakasuot ng itim na roba ay nakaupo sa isang higanteng violet-pink lotus na nakakross ang mga paa. May kumikinang na violet-pink light sa likod niya. Mayroon ding libo-libong lotus. Nagniningning sila ng maliwanag at umiindayog sa hangin. Sa oras na ito, mula sa lilang buhawi, isang lalaki at isang babae ang lumabas. Maskulado ang lalaki, habang ang babae ay matikas. Nang makita nila ang violet-pink lotuses sa lupa, nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. She has planted them again. Nakakainis. Biglang, galit na sinabi ng babae, dapat siyang patayin ngayon. Kung hindi, ang chaos essence na nagpapalusog sa atin ay maa-absorb niya lahat. Nang makitang susugod na ang babae papunta sa buntis ay agad siyang pinigilan ng lalaking katabi niya. Yesi niya, huminahon ka. Mag-ingat sa mga bitag. Huwag kalimutan kung paano niya pinatay sina Hadley Holmes at Lorelai Ward. Napakunot ang noo ni Yesi niya nang marinig iyon. Natigilan agad siya sa kanyang mga kilos. Napatingin ang lalaki sa buntis na may violet-pink light sa paligid. Siya ay isang matigas na target dahil siya ang gobernador ng Yin na binuo ng unang Tai Chi. Dumanas din siya sa hindi mabilang na mga paghihirap. Hindi lamang siya namatay, ngunit nakatakas din siya sa mga karma at kapigatian. Sa halip, lumikha siya ng sarili niyang landas sa langit. Kaya niyang sumipsip ng hindi mabilang na enerhiya at naging demonyo. Dahil sa sama ng loob, sumigaw si Yesi niya, gaano man siya kalakas, wala siya sa Declan rank. Ngayon na siya ay buntis, ang kanyang lakas ay dapat na nabawasan. It's a good time to kill her. Kumunot ang noo ng lalaki. Alam mo ba kung sino ang ama ng sanggol sa kanyang tiyan? Mayabang na sigaw ni Yesi niya, I don't care who's the father. Since she dares to provoke you as she. Hindi mo ba nararamdaman ang isang bakas ng nakakatakot na kapangyarihan? Putol ng lalaki sa kanya. Nakalimutan mo na ba ang kapigatian 100,000 entrap ox ang nakalipas? Nagulat si Yesi niya. Nanlaki ang mata niya. Ang ibig mo bang sabihin ay kay Morgoth ang sanggol sa tiyan niya? Morgoth. Kinilig ang lalaki. Morgoth has been sealed, this is impossible, ngunit ang kapangyarihang ito ay tila mas nakakatakot kaysa kay Morgoth. Nawalan ng masabi si Yesi niya. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa kapangyarihan ni Morgoth. Wala siyang maisip na mas makapangyarihan kaysa kay Morgoth sa Zymergy at hindi mabilang na mga kaharian. Hintayin mo na lang. Napabuntong hininga ang lalaki. Nagpunta na sina Seamus at Simeon para humingi ng tulong. Kapag dumating ang tulong, haharapin siya. Naikuyom ni Yesi niya ang kanyang mga kamao. Napatitig siya sa buntis sa malayo. Natatakot lang ako na ang baliw na babaeng ito ay gamitin ng mga espiritual na katawan sa Zeklan rank para muling kumilos bago dumating ang tulong. Pagkatapos, tumingin siya sa lalaki. Kung hindi, sige. Pagkasabi nun, naglaslas si Javier. Sa sandaling iyon, ang isang napakagandang kulay abong kapangyarihan ay naging sword lights. Agad silang tumawid sa violet-pink lotuses. Sa isang malakas na boom, hindi mabilang na violet-pink lotuses ang sumabog. Ang mga espiritual na katawan sa kanila ay lumipad kung saan-saan nang mawalan sila ng suporta. Sa sandaling ito, si Yesi niya ay naging isang sinag ng violet na ilaw. Nagmamadali itong lumabas. Kahit saan ito dumaan, hindi mabilang na mga espiritual na katawan ang lumilipad. Pagkatapos, agad silang nadurog. May dugo at laman sa lahat ng dako. Pagtingin sa marahas na eksena, balisa si Javier. Ito ay mga sanggol. Paano mo sila mapapatay? Kailangan nating tanggalin ang ugat. Dalawang sinag ng violet-pink na liwanag na may masamang enerhiya na pinalabas. Boom! Boom! Kabanata 6679.
Isa pang dalawang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Sa kawalan, nahuli si Yesenia at nilamon ng mga pagsabog. Sa susunod na segundo, bumaril siya sa langit. May itim na usok sa paligid niya. Galit na galit siya, nababaliw ka. I will make you perish. Pagkatapos, siya ay naging isang sinag ng violet na ilaw muli at sumugod patungo sa buntis. Sa sandaling ito, libo-libong violet pink na kapangyarihan ang lumipad mula sa likod ng buntis. Ginagabayan ng violet pink lotuses, pinulupot nila si Yesenia at pinigilan siya. Sa oras na ito, labis na galit si Yesenia. Ang Crep Myrtle energy ay umagos mula sa kanya, ngunit maaari siyang makawala mula sa violet pink na kapangyarihan. Lalo siyang nataranta nang mapagtanto niyang ang violet pink power ay sumisipsip sa kanyang cultivation. Mabilis na naubos ang kanyang pagtatanim. How dare you? Galit na umungol si Yesenia, how dare you act recklessly in the great historical teleportation formation? You will not have the chance to reincarnated when you die. Nang makitang nahihirapan si Yesenia, ikinaway ng buntis ang kanyang kamay. Isang nakakatakot na itim na kapangyarihan ang lumipad patungo kay Yesenia. Sa sandaling ito, isang sinag ng amethyst gold light ang sumugod sa kanya. Bumangga ito sa itim na kapangyarihan, at naroon ang mga tunog ng pagsabog. Tinamaan ng aftershock mula sa banggaan ng buntis. Laking gulat niya kaya napaatras siya ng mabilis kasama ang lotus sa ilalim niya. Sa kabilang banda, gustong samantalahin ni Javier ang pagkakataong iligtas si Yesenia, ngunit nataman siya ng kapangyarihan. Habang pinapakalma niya ang sarili, tumalsik siya ng isang bibig ng dugo. Napatingin siya sa buntis na nakaatres sa malayo. May dugo rin sa gilid ng bibig niya. Malubhang nasugatan din siya. Gayunpaman, si Yesenia ay natigil pa rin sa hindi mabilang na violet pink na kapangyarihan. Hindi mabilang na violet pink lotuses ang sumisipsip pa rin ng chaos power niya. Nakakuyom ang mga kamao, tinitigan ni Javier ang buntis. Yin Governor, bitawan mo si Yesenia. Kung hindi, hindi ako magpipigil. Kumunat ang noo ng buntis. Pagkatapos, humigpit ang violet pink na kapangyarihan sa paligid ni Yesenia, dahilan para mapasigaw ang huli sa sakit. Nauutol na sabi ni Javier, ikaw. Anong magagawa mo? Malamig na tanong ng buntis. Nanginginig ang katawan ni Javier dahil sa galit. Ano ang sinusubukan mong gawin? I told you, malamig na sabi ng buntis, umalis ka na. Gusto kong pumunta sa Great Historical Land. You're the Yin Governor. You should know the rules. Binibigkas ni Javier ang bawat salita at sinabing, ang isang buhay na nilalang ay walang karapatang pumunta sa dakilang lupang pangkasaysayan. Sumagot ang buntis na babae, I'm not a living being. I'm the descendant of Tai Chi. Ngunit ang sanggol sa iyong tiyan ay isang buhay na nilalang. Mga buhay na nilalang. May bahid. Tumawa ang buntis. Nakapasok na ba kayo sa Great Historical Land dati? Nang marinig iyon, natigilan si Javier. Hindi nakaimik si Javier. How dare you? Galit na galit si Javier. Nang inag ang kanyang katawan, at agad niyang pinalabas ang amethyst gold light. Pagkatapos, lumitaw ang isang golden body na daan-daang libong talampakan ang taas. Malakas ang aura nito. Kabanata 6680. Ngumiti ng masama ang buntis na nakaupo sa malaking violet lotus. Sa sumunod na segundo, ikinaway niya ang kanyang kamay. Isang amethyst red power pillar ang bumaril. Sa gitna ng mga sipol, ang amethyst red power pillar ay agad na naging sword lights. Lumitaw ang ilang mga after images. Dumiretso sila sa golden body ni Javier. Ito ay laro ng bata. Umungol si Javier bago binasag ang mga kamay pababa. Ngunit hindi napigilan ng welga ang mga amethyst red sword lights mula sa pagwawalis sa kalangitan. Sa halip, hindi mabilang na sword lights ang tumagos sa kanyang higanteng mga kamay at dumiretso sa kanyang golden body. Paano ito? Walang makakapasok sa gininto ang katawan ko, sabi ni Javier. Pagkatapos noon, ang hindi mabilang na amethyst red sword lights ay tumagos sa kanyang gininto ang katawan na may nakakabinging tunog ng hangin. Ito ay walang katapusan at nakakatakot. Sa isang hiyawan, ang amethyst gold light ay lumabas mula sa golden body ni Javier.
Sa sandaling ito, 4 na sinag ng violet na ilaw ang lumitaw sa kanyang likuran. Tinamaan nila ang kanyang ginintoang katawan at inalis ang amethyst red sword light sa kanyang golden body. Kasunod ng isang muffled sound, ang amethyst red sword lights ay natangay. Tinungo nila ang buntis. Ito ay napakalaki. May mga sinag din ng violet na ilaw sa pagitan nila. Sa gulat, hindi sila nakaiwas sa oras ng buntis. Ginalaw niya ang kanyang mga kamay. Isang bakas ng violet pink na kapangyarihan ang nabuo sa harap ng malaking lotus. Boom! 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 Tumunog ang mga pagsabog. Sinamahan sila ng hindi mabilang na sword lights na tumatama sa energy wall. Ilang minuto lang ay biglang gumuho ang violet pink na energy wall na nilikha ng buntis. Hindi mabilang na mga sword light ang sumugod sa kanya. Sa oras na ito, tumalikod ang buntis upang protektahan ang sanggol sa kanyang tiyan. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng amethyst red light na may masamang enerhiya. Boom! Hindi na nakayanan ng magandang babae ang impact ng sword lights at napatumba. Nabasag agad ang malaking lotus na kinauupuan niya. Sinasamantala ito, si Yesenia na napapalibutan ng amethyst red power ay nakalaya. Ang buntis na babae na nahulog sa lupa ay dumura ng isang subo ng dugo at galit na itinaas ang kanyang ulo. Noon lang niya nakita ang 4 na figure sa likod ng golden body ni Javier. Ang bawat figure ay kumikislap na may nakakatakot na liwanag na kulay lila. Ilang sandali ang nakalipas, lumaban siya sa 5 tao ng mag-isa. Hindi, lumaban siya sa 6 na tao, kabilang si Yesenia. Sa kanyang lakas, hindi ito naging problema. Gayunpaman, habang siya ay buntis, ang kanyang lakas ay nabawasan. Kaya, napunta siya sa napakahirap na straits. Akala ko ang gobernador ng Yin, ang inapo ni Tai Chi, ay magiging mahusay. Pero katamtaman ka lang. Bigla namang tumawa ang isang lalaking mukhang unggoy. Sa sumunod na segundo, binawi ni Javier ang kanyang ginintoang katawan. Yin Governor, oras na para mamatay ka. Kapag bumagsak ka rito, hindi ka na magkaka-reincarnate. Hoy, huwag mo pa siyang patayin.